Bakit, baby? Bakit mo inilihim sa akin? Pag-uulit ko sa tanong ko kanina. Ganoon ka ba kagalit sa akin para hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Tanong ko sa kanya. Pinipilit kong pigilan ang emosyon ko. Oo, galit ako sa'yo. At hindi madali sa akin na ibaon na lang ang lahat sa limot. Ipapakilala ko naman sila sa iyo kapag handa na ako. Sagot niya sa akin. Pero kailan ka ba magiging handa? Gaano ba ako katagal na maghihintay na maging handa ka? Wala kang alam sa lahat na nangyari sa akin. Simula nang baliwalain mo ako, hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Magmula kay Taya, sa mama mo at higit sa lahat sa'yo. Ang sakit. Sobrang sakit na hindi mo ako pinapansin. Na wala ka man lang paliwanag sa akin. Masyado ako naniwala na mahal mo ako pero mali ako. Napakababa ng tingin niyo sa akin at ang dapat bayaran ng pagkatao ko para lang layuan lang kita. Gusto ko humingi sa'yo ng closure para bago ko umalis. Maayos tayo pero hindi ka dumating. Kahit doon na lang sana pero wala ka. Hinintay kita pero walang dumating na Miguel. Nang lumipat kami dito, saka ko nalaman na buntis ako. Ang lahat ng paghihirap sa unang mga buwan ko, tiniis ko para sa mga anak ko. Saka rin dumating sa buhay ko si Jeff. Siya ang karamay ko. Siya ang kasama ko sa check-up ko. Minsan naghahanap siya ng pagkain na gusto ko at higit sa lahat, nasa tabi ko siya nung panahon na hirap ako sa panganganak ko. Yung ikaw sana na dapat ang nasa tabi ko pero wala ka. Masaya ka sa buhay mo na wala ako kasi busy ka sa pag-date mo sa babae mo sa US. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi mo ako ipinaglaban sa magulang mo. Tapos ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. Kaya hindi mo ako masisisi kung itinago ko sa'yo ang totoo. Dahil ayoko nang umasa at masaktan ulit kasama ng mga anak ko. Minahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ako, hindi mo sana ginawa sa akin yun. Umiiyak ito habang nagsasalita ng tuloy-tuloy. Bawat salita niya ay tinamaan ako na nagdulot ng malaking pinsala sa akin. Nasaktan ako sa mga sinabi niya pero alam ko na doble ang sakit sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya. I'm really sorry, baby. Alam ko na duwag ako. Kaya nagawa ko yun. Pero mali ka kung iniisip mo na ipinagpalit kita. Kasi simula na makilala kita, ikaw lang at ayoko na magkasala sa asawa ko. Dahil ganoon kita kamahal. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ano sinabi mo? Asawa mo? Sino? Nagtatakang tanong niya sa akin. Ikaw, baby. Ikaw ang asawa ko ng 5th month rin natin. May pinapirmahan ako sa'yo. Yun ang marriage contract natin. Noon pa ba nailegal na asawa na kita? Paliwanag ko sa kanya. Lumapit siya ng konti sa akin habang umiiyak. Pinaghahampas niya ako. Bakit mo ginawa yun ang walang permiso ko? Bakit napakasama mo? Kaya ba ayaw mo basahin ko yun dahil tinali mo ako nang hindi ko alam? Sigaw niya sa akin habang hindi pa rin tumitigil sa paghampas at pagsampal sa akin. Nagawa ko yun, baby, dahil ayoko na mawala kayo sa akin. At para hindi ka matali sa iba, para kapag naayos ko ng sarili ko, may babalikan pa ako. Ginawa ko lahat para maprotektahan ko kayo. Alam ko na darating ang araw na sisirain nila tayo, kaya ginawa ko yun. Paliwanag ko sa kanya. Sa tingin mo ba may babalikan ka pa pagkatapos ng lahat na nangyari? Wala ka na babalikan pa. Simula nang binaliwala mo ko. Papayag ako na makasama mo mga bata at dumalaw ka dito pero hindi ibig sabihin na magkakaayos pa tayo. Dahil hindi na yun mangyayari. Malamig na sabi niya sa akin habang umiiyak. Nanatili ako nakaluhod at handa akong magpakababa para maging maayos ulit kami. Please, baby. Forgive me. And please give me another chance to prove to you that I love you so much. At least one chance, baby. I swear this time, papatunayan ko sa'yo na ipaglalaban ko kayo. Lalo na't may mga anak na tayo. Please, baby. Please. Umiiyak na sabi ko habang nakahawak sa binti niya. Miguel, tumayo ka na dyan. Hindi na magbabago desisyon ko. Malamig na rin na sabi niya sa akin. Pwede mo akong gulpihin. Kung gusto mo, bugbugin mo ako para mawala lahat ng galit mo sa akin.
Taninan lang niya ako ng malamig at tumalikod na siya para umalis. Pero hinawakan ko ang pulsuhan niya. Please, Miguel. Tama na. Please. Ayoko na. Humihikbing sabi niya sa akin. Hindi ako titigil, baby, hanggat hindi mo ako napapatawad. Sabi ko sa kanya. Gawin mo kung ano man ang gusto mo. Anya sa akin bago tumalikod at umalis. Umalis na ito at umakyat sa taas. Ako naman ay napaupo na lang sa higa habang umiiyak. Pumasok na si tita kasama ang kambal. Niyakap ko kaagad ang kambal na sobrang higpit dahil masaya ako. Dahil akin sila at ako ang daddy nila. Kung noong nakaraan ay pinapangarap ko lang na sana'y ako ang daddy nila, ibinigay kaagad sa akin ng Panginoon ang hiling ko. Hinalikan ko sila at kinarga ko. Walang paglagyan ng kasiyahan ko sa nalaman ko. Nakatanggap man ako ng mga masasakit na salita mula kay Kylie. Hindi naman matatalo ng mga salita na iyon ng kasiyahan na nararamdaman ko ngayon. Nagstay ako sa hanggang gabi pero umuwi na ako dahil hindi na bumababa si Kylie. Kahit gusto ko pang magtagal ay hindi ko magawa. Hinayaan na lang namin siya na mapag-isa. Tita, pasensya na po kayo sa mga nangyari. Pangako po, bubuuin ko ang pamilya ko. Sabi ko dito bago ako umalis. Naniniwala ako na kaya mo. Hayaan mo muna si Kylie mag-isa. Hindi madali sa kanya natanggapin ang lahat ng ito. Opo, tita. Maraming salamat po. Aalis na po ako. Paalam ko dito. Hinalikan ko ang mga bata at nagpaalam na ako. Ayaw pa sana nila akong umuwi. Nangako ako na babalik ako sa kanila. Promise, mga anak. Babalik si daddy dito. Iintayin ka po namin, daddy. Ingat ka po, bye-bye. Paalam nila sa akin. Sumakay ako sa kotse ko at nagsimula na ako magmaneho pa uwi sa bahay ko. Pangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko sa kanila. Magiging buo rin kami at sisikapin ko na mangyari iyon. Hindi ka pwedeng sumuko, Miguel. May anak ka at kailangan mong ayusin ang pamilya mo. Sabi ko sa sarili ko. Samantala, nang makapasok sa kwarto si Kylie ay doon niya ibinuhos lahat ng hinanakit niya. Tuloy-tuloy ang pagtangis niya. Hindi siya makapaniwala na natali siya kay Miguel nang hindi niya nalalaman. Kaya pala ang lakas na loob nitong tawagin siya na asawa. Dahil totoong legal silang mag-asawa kahit na hindi nito alam. Nagalit ito pero napangiti rin ito dahil doon ito napatunayan na mahal siya ni Miguel. Kahit naawa siya dito ay hindi niya ipinakita. Dahil nais niya na kung talagang gustong bumawi ni Miguel sa kanila, ay gagawa ito ng paraan para maging okay at buo silang pamilya. Simula nung gabi na nalaman ko na anak ko ang kambal ay halos araw-araw na akong dumadalaw sa kanila at sa araw-araw na iyon ay hindi rin ako pinapansin ni Kylie. Hinayaan ko lang siya kahit na nasasaktan na ako. Sapat na sa akin na makasama ko sila at nasisilayan ko siya. At kahit na minsan ay hindi niya ako tinapunan ng tingin. Naintindihan ko naman dahil alam ko na kasalanan ko ang lahat. Sa araw-araw ay nandoon ako sa kanila at sa gabi ay nagtatrabaho. Gusto ko na bumawi sa kanila. Sa totoo lang, stress na ako sa kakaisip ng paraan para magkaayos kami kaya humingi na ako ng tulong sa kaibigan ko. Sorry baby, kung gagawin ko ito pero wala na ako naisip na paraan para magkabati tayo. Kausap ko sa sarili ko. Araw-araw nandito sa bahay si Miguel at hindi ko pa rin siya pinapansin. Sinusubukan ko kung hanggang saan ba ang kaya niya. Sa totoo lang kitang-kita ko lahat ng efforts niya para sa mga anak niya. Alam ko na busy siyang tao pero mas pinipili niyang makasama ang mga anak namin. Umalis muna ako dahil may bibilhin lang ako. Hapon na rin ako umalis sa bahay at iniwan ko ang mga bata kay Miguel. Alis muna ako, tita. Paalam ko kay Tita Nene. Sige, mag-iingat ka, anak. Sagot nito sa akin. Gabi na ako natapos sa pamimili ko. Pumara ako ng taxi. Mabuti naman at meron agad kaya nakasakay ako kaagad. Habang nasa biyahe tahimik lang yung driver. Pero nakaplay yung stereo niya. Biglang nagplay yung music na pagsamo ang pamagat. Habang pinapakinggan ko ito ay bigla nalang pumatak ang luha ko. Palim kong pinunasan yung luha ko gamit ang kamay ko nang bigla na lang akong abutan ng driver ng panyo kaya ginamit ko ito. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Bigla akong kinabahan dahil paano ako napunta dito. Ang huli ko na alalay nasa taxi ako at ginamit ko yung panyo ni kuyang driver. Lord, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako sa taong kumuha sa akin.
Lord, ayoko pa pong mamatay. Yung mga anak ko, kailangan nila ako. Ayoko na kapag namatay ako, si Ella mag-aalaga sa mga anak ko dahil siguradong aapihin niya mga ito. Pipingdasal ko habang hindi ko maiwasang mag-overthink na kaagad. Madilim ang paligid at biglang may taong pumasok kaya naghanda ako dahil lalaban ako. Kahit na anong mangyari, sisikapin ko makaalis dito. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Kung perang kailangan mo, ibibigay ko lahat ang meron ako basta ibalik mo lang ako sa mga anak ko. Sabi ko doon sa lalaking papalapit sa akin. Kinakabahan man ay mas sinusubukan ko maging matapang. Matagal na rin nung huli akong gumamit ng self-defense. I don't care about your money. I have a lot of that. All I want is you, Kylie. Boses pa lang ay kilala ko na kaagad. Nang buksan niyang ilaw ay tumambad sa akin ang lalaking kinaiinisan ko. Miguel? Ano sa tingin mo ginagawa mo? Sigaw ko sa kanya. Wala pa akong ginagawa, Kylie. At huwag mo akong galitin dahil makakatikim ka sa akin ng parusa. Seryosong sabi niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Baliw ka na! Naisip mo ba mga anak mo sa ginawa mong ito? Sigaw ko ulit sa kanya habang galit na ako. Napakasira ulo naman kasi talaga. Of course, Kylie. That's part of my plan. And don't worry, they're in good hands. We're staying here for a week or maybe a month. Kung kailan mo ako mapapatawad. Nakangising sagot niya sa akin. Yun lang ba kailangan mo? Okay, sige, pinapatawad na kita para makauwi na tayo. Sabi ko sa kanya para matapos na at makauwi na kami. Not so fast, baby. I think we need to go on a honeymoon dahil hindi natin yung nagawa. Tumatawang sabi nito sa akin kaya lalo ko nainis sa kanya. Mag-honeymoon ka mag-isa mo? Sigaw ko sa kanya at dahil sa inis ko'y pumunta ako sa banyo at doon ako umiyak. Baliw na talaga siya para gawin sa akin to. Kung pinansin mo na at pinatawad noong nakaraan, sana hindi na kayo humantong sa ganito. Pabebe ka pa kasi ayan tuloy na pala mo. Para na akong baliw dahil nag-aaway na kami ng sarili ko. Masama ba magpakipot ng konti? Lumabas na ako ng banyo at ito naman ay nag-aayos ng pagkain namin sa table. Let's eat na, para may energy ka na labanan ako. Sabay ngisi nito sa akin. Anong klaseng laban naman ang pinagsasabi mo dyan? Duda ako sa mukha mong yan. Nainis na tanong ko kahit alam ko naman ang ibig niya sabihin. Ano ba laban na nasa isip mo, baby? Ang sinasabi ko, bato-bato pick tayo mamaya. Pag nanalo ka, uwi ka na. Nakangising tanong niya sa akin. Bigla uminit ang pisngi ko dahil hindi ko akalain na yun ang ibig niyan sabihin. Napahiya ako. Tigilan mo nga ako. Tigilan mo mga kalokohan mo, Miguel. Pagtataray ko sa kanya para takpan ang kahihiyan na nararamdaman ko. Pero ang loko'y tumawa lang at nagsimula lagyan ng pagkain ng plato ko. Minsan ay isip ko na may sira na ito sa utak dahil kanina napakaseryoso niya. At sino bang tao ang mandudukot para lang magbato-batopik, di ba? Sumasakit ang ulo ko sa kanya. Nang matapos kaming kumain ay siya na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin. Ako naman ay pumunta sa cabinet para makapaghanap ng pwede kong pamalit dahil bala kong maligo. May nakita naman ako pero damit niya. Kaya kumuha nila ako ng t-shirt. Okay na iyon kaysa wala. Ang umiyak lang talaga ang ginawa ko kanina sa banyo. Natapos na ako maligo ay lumabas na ako. Nang lumabas na ako galing sa banyo ay nakaupo ito sa kama at bagong ligo din ito. Dahil basa pa ang buhok niya ay nakasampay pa sa balikat niya ang towel. Nakaboxer lang ito at nang napansin niya ako'y umiwas ako ng tingin at naglakad papunta sa harap ng salamin para magsuklay. Mula sa kinatatayuan ko'y kitang-kita ko siyang nakatingin sa akin, kaya umiwas na lang ako ng tingin. Alam ko na ibig sabihin ng tingin niya sa akin dahil mapungay na naman ang mga mata niya. Kabisado ko na ang uri ng tingin niya sa akin. Binilisan ko na lang ang pagsuklay ko dahil naiilang na ako sa mga tingin niya. Pumunta ako sa sofa dahil gusto ko munang manood ng palabas pero nawindang naman ako nang buksan ko ang TV. Dahil gumagawa ng kababalaghan ang nasa TV. Sa pagkataranta ko'y pinatay ko ito kaagad pero nagulat ako nang bigla nalang tumawa ng malakas si Miguel. Kaya sa sobrang inis ko'y binato ko siya ng remote. Ouch, baby! Bakit ka naman ang babato? Maangan niyang tanong sa akin. Sige, tumawa ka pa. Kaya siguro may ganito ka sa TV mo kasi napakahilig mo. Bakit hindi mo na lang gawin doon sa L mo kesa nanonood ka niyan? Nakasamangot na sabi ko. Ayoko kay L. I don't like her. I want to do it with my wife. Because my wife
is so dumb hurt right now. Nakangising sabi niya. Tinarayan ko siya dahil binobola pa ako. Tigilan mo nga ako. Makatulog na nga. Sanghal ko sa kanya sabay punta ko sa kama at humiga pero sumunod ito sa akin at humiga sabay yakap mula sa likuran ko. Miguel, umusod ka nga. Nakakainis ka, may payakap-yakap ka pa. Lawak ng higaan kaya umusog ka. Pilit kong inaalis ang kamay niya pero mas lalo lang niyang hinigpitan. Baby, do you feel my friend down there? He wants to play with you. Bulong niya gamit ang nakakaakit na boses. Kakaiba na ang init na nararamdaman ko. Miguel, tigilan mo ako. Matulog na tayo. Nautal ko sabi sa kanya dahil nilalabanan ko pa ang nararamdaman ko. I really want you, baby. I want to make love with you all night. Sabay, himas niya sa katawan ko. Sinasabi ng isip ko na pigilan ko ito dahil may tampo pa ako pero traidor ang sariling katawan ko. Kahit na may damit pa ako ay nakakaramdam na ako ng kakaiba at init at malapit na naman akong bumigay sa kanya. Tanging si Miguel ang nakakagawa nito sa akin. Ang bilis mag-react ng katawan ko sa kanya. Sa simpleng paghawak niya ay kakaibang init na agad ang hatid sa kaibuturan ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay nakawalong rounds lang naman kami buong magdamag at bago ito nakatulog. Niyakap ko muna ito. Sinigsi ko ang sarili ko sa kanya sabay bulong ng, I love you, Miguel. Hindi ko alam kung narinig niya pero sigurado na ako na this time, susubukin kong buuin ang pamilya ko. Hindi para sa akin kundi para sa mga anak namin. Gusto kong ibigay sa kanya ang karapatan niya sa mga anak niya. Kahit na pagod ako, hindi ako dalawin ng antok. Malaya kong pinagmamasdan ang gwapo niyang mukha. Ang gwapo mo pa rin, kahit na lampas ka na sa kalendaryo. Para ka lang nagbibinata. Kausap ko sa kanya kahit natulog ito. Ngayon ko na-realize na kahit lumipas man ng 2 taon ay hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa kanya. At kahit na hindi ko alam na kasal kami, natutuwa ako dahil patunay lang na ayaw niya akong mawala sa kanya ng habang buhay. Kahit hindi ko man aminin ay alam ko sa sarili ko na mapapatawad ko pa rin siya sa kahit na anong pagkakasala niya sa akin. Ang maitali sa isang katulad niya ay masasabi kong swerte ako. Sa sobra ba naman niyang pagkababaero dati ay paniguradong wala siyang balak na maitali sa kahit na sino. Sa kakatitig ko sa kanya, hindi ko na nakayanan pa. Ipinikit ko na ang mata ko para matulog. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin siya kahit wala nang nakatarak sa akin. Sobrang sakit ng balakang ko at buong katawan ko. Hindi ko rin masisisi si Miguel dahil konting kalabit lang niya ay bumubuka ka na agad ako. Napakalandi mo rin kasi, sabi ko sa sarili ko. Mula nooy napakagaling naman talaga nito. Wala pa rin kupas ang performance niya. Sa totoo lang natuwa naman ako dahil simula na magkahiwalay kami ay hindi na ito nakipagrelasyon at nakipag-sex sa iba. Kanina pa ako gising pero nanatili lang ako sa higaan ko. Sa tingin ko kasi hindi ko rin talaga kakayanin ang tumayo. Pero teka lang, nasan kaya yung lalaki na yun? Huwag niya sabihin na iniwanan niya ako pagkatapos niyang magpakasarap. Malalago talaga siya sa akin. Nagtalukbong na lang ako ng kumot dahil nalalamig din ako. Dahil wala pala akong suot na damit. Hanggang sa narinig kong bumukas ang pinto. Baby, I know that you're already awake. Brunch in bed. Tanghali na kasi kaya breakfast and lunch na ito. Malambing na sabi niya. Hindi ako sumagot sa kanya. Hinawi niya ang kumot at nagulat ito sa akin. Oh shit, baby. Bakit naman nasama ng tingin mo sa akin? Para mo naman akong papatayin. Papayag naman ako kung patayin mo ako sa sarap pero huwag sa tingin mo na nakakatakot. Gulat na sabi niya. So, mukha ba akong aswang kaya ganyan ka? Saka anong sarap? Tigilan mo nga ako. Singhal ko sa kanya. Are you okay, baby? May masakit ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Talagang tinanong mo pa yan sa akin? Halos ayaw mo nga akong tantanan. Ang sakit ng pem-pem ko. Pati na ang balakang ko. Paano na ako maglalakad nito? Napakahilig mo kasi. Sabi ko sa kanya sabay irap. Oh baby, I'm sorry. Gamutin na lang natin. Nakangising sabi niya sa akin. Duda ako sa paraan ng ngiti niya. Anong klaseng gamot naman yan? Tinaasan ko siya ng kilay habang nagtatanong ako. Pasukan ulit natin. Mabilis na sagot niya sa akin. Hindi na ako makapagpigil at binatukan ko na siya sabay tingin ng masama sa kanya. Ouch baby,
nananakit ka na naman. Sige ka, pag ako nagalit, 1 linggo kang hindi makakalakad. Sabi nito sa akin habang hinihimas ang binatukan ko. Pwede ba, Miguel? Tumigil ka na, kumain na tayo. Pag-iba ko sa usapan namin. Butit nakinig naman kaya nakakain kami ng maayos. Siya na nagligpit ng pinagkainan namin. Hinayaan ko na lang siya. Baby, the bathtub is ready. Let's go na, maligo na tayo. Anya sa akin. Anong tayo? Tumigil ka dyan. Ako lang maliligo. Mami, iba na naman ang gawin mo. Kontra ko sa kanya. Totoo naman kasi sinabi ko. Kilala ko siya at alam ko na mga kalokohan niya. Promise baby, ligo lang talaga. Nangangako ito habang nakataas ang isa niyang kamay. Okay, fine. Pagsuko ko, wala naman ako magagawa. Alam ko na mamimilit lang ito. Binuhat niya ako papunta sa banyo at ibinaba niya ako sa bathtub na may warm water. Naalala ko patuloy dati. Ganito din ang ginagawa niya kapag nasusobrahan kami sa make love. Napakamaalaga pa rin ito kagaya nung dati. Hindi ko tuloy mapigilang umiyak. Hush, baby. What happened? May masakit ba sa'yo? Sorry, baby. Next time, magdadahan-dahan na ako. Tanong nito sa akin habang nababakas ko sa mukha niya ang pag-aalala. Wala namang masakit sa akin, Miguel. Naisip ko lang kasi kung sakaling alam mo kaya na buntis ako. Iiwan mo kaya ako? O aalagaan mo ako hanggang sa mga anak ako? Sana kasama kita dati. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Bigla na lang kasing sumagi sa isipan ko. I'm really sorry, baby, for all the pain that I caused you. Pinagsasisihan ko yun, baby. Napakagago ko dahil niyaan kitang mawala sa akin dati. Kaya babawi ako sa'yo, sa inyo ng mga anak natin. I love you, baby. Madamdaming saad niya sa akin. I love you too. Love. And I really miss you. Pag-amin ko sa kanya, siguro ito na ang tamang panahon para iparating ko sa kanya na walang nagbago sa pagmamahal ko. I miss you so bad, baby. Bulong niya sa akin, sabay halik nito sa akin. Ang halik na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Hanggang sa unti-unti na naman lumikot ang kamay niya, ay patuloy pa rin kami sa paghahalikan. Baby, you're only mine. Akin ka lang. Yes, love. Sa'yo lang ako mula noon hanggang ngayon. Sa'yo lang ako. Ani ko sa kanya. Ginawa niyo din ba ni Jeff ang ginagawa natin? Tumigil ito at tinanong ako. What? Wala nangyari sa amin ni Jeff, no? Isang beses lang kaming nag-kiss. Nararespeto niya ako kaya walang ganoon. Paliwanag ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita, tinalikan akong muli. Tinugon ko naman hanggang sa naging maalam na ito. Dahil ilang araw na niya akong hindi pinapansin at ayoko ng ganoon kaya napilitan akong gumawa ng plano. Tinawagan ko ang kaibigan ko. Hey bro, what's up? Sagot sa akin ni Tristan sa kabilang linya. Can you help me? I really need your help. Sabi ko sa kanya. What kind of help? Tanong niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako pinapansin ng asawa ko. Pwede mo ba akong bigyan ng idea kung paano niya ako mapapatawad? Magaling ka sa pagpaplano kaya alam ko na kaya mo ko tulungan. Bakit hindi mo nalang i-trap o kaya na may kidnapin? Sabi niya sa akin. You're right, bro. Masaya na bulalas ko dahil tama siya. Ang dali lang ng problema mo, hirap ka pa. Sige na, I gotta go. Madami akong trabaho. Paalam niya sa akin. Thanks bro, you're the best. Bakit nga ba hindi ko yun naisip? Kailangan ko muna magplano. Nagpapasalamat naman ako dahil naging matagumpay ito at naging okay na kami ng asawa ko. Dinala ko siya sa bahay na binili ko dito sa Iloilo. At nangyari na nga ang inaasahan ko. Pinatawad na niya ako at okay na kaming dalawa. Sabik na sabik ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na angkinin siya ng angkinin kahit na alam ko na pagkatapos nito'y masasaktan siya. Masaya din ako dahil walang ibang pumasok sa pagmamay-ari ko. Nagpa siya na akong bumaba na para maghanda ng hapunan namin dahil kapag hindi ko ito ginawa baka asawa ko ang gawin kong hapunan. Nagluto lang ako ng pork adobo at nagsaing ng kanin. Ipinagtimpla ko rin siya ng iced tea at nang ready na ay umakyat ulit ako sa kwarto namin para gisingin siya. Para na rin makakain na kami. Baby, wake up. It's time for dinner. Bulong ko sa kanya. Antok pa ako, love. Nakapikit pa ito habang nagsasalita. But baby, it's already dinner. We need to eat first
Then you can sleep again. Saad ko sa kanya. Muna ka na lang, love. 5 minutes more, please. Antok pa ako. Mahinang sabi niya. No, baby. Kain na tayo. Or maybe, you want me to eat you first before our dinner. Kapag hindi ka pa bumangon dyan, gagawin ko Okay, fine. Ito na, kakain na po. Mabilis siyang bumangon at umupo sa kama. Are you scared, baby? Nakainin kita? Ang bilis mong bumangon. Parang hindi na masakit ang katawan mo. So, pwede na ba ulit? Pabirong tanong ko. Napakahilig mo talaga. Saad niya, sabay hampas sa akin. Hindi ka pa ba napapagod? Masakit pang katawan ko, parang kasing walang kapaguran. Mataray na sabi niya. Napangiti naman ako dahil lalo itong gumaganda sa paningin ko. Sa'yo lang naman, baby. Sarap mo kasi. Pangasar ko sa kanya. Tumigil ka na dyan. Kumain na tayo. Kapag behave ka, may prize ka sa akin sa susunod. Kaya magpakabait ka. Anya sa akin. Really, baby? Masayang tanong ko sa kanya. Of course. Marunong akong tumupad sa usapan. Love. Kaya, Mickey, behave. Tumatawang sabi nito sa akin. Shit. Nagsisimula na naman siya. Ganyan ang ginagawa niya kapag inaakit niya ako. At automatic na nagre-react ang kaibigan ko sa baba. Baby, please stop seducing me. Baka hindi ako makapagpigil. Kahit na masakit pa papasukan ko yan ulit. Pagbabanta ko sa kanya. Asik nito sa akin sabay subo ng pagkain. At habang namumula ang buo nitong mukha. Ang cute mo, baby. Sabay kiss ko sa lips niya. Miguel, bravo, kumain ka na dyan. Binuna niya talaga ang pangalan ko. Kumain na ako dahil alam ko galit na siya kapag binibigkas niya ng buo ang pangalan ko. I love you so much, Mrs. Kylie Bravo. Nakangisi na pahayag ko sa kanya. I love you too, love. Sagot naman niya sa akin. Natapos ang dinner namin ng maayos. Nagpresenta na ako na lang muna ang maghuhugas ng pinagkainan namin. Ayoko siyang mahirapan sa paglalakad at pagtayo. Maybe next time kapag magaling na. Nang matapos ako sa kusina, umakyat ako sa kwarto namin. Pagpasok ko sa kwarto ay wala siya sa kama namin kaya hinanap ko siya. Pumunta ako sa banyo at pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang naglalagay ng toothpaste sa toothbrush niya. Sabay tayo, baby. Sabi ko sa kanya. Kinuha naman niya isang toothbrush at ibinigay sa akin. Thank you, baby. Pasasalamat ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. Sabay kami nag-toothbrush habang nakayakap ang isang braso ko sa bewang niya. Sabay din kaming natapos at niyakap ko siya mula sa likuran. Pero humarap ito sa akin na tinalikan ako, kaya automatic na tinugon ko iyon. Binuhat ko siya palabas ng banyo. Inihiga ko siya sa kama namin habang patuloy ko siyang hinahalikan. Pero pinahinto niya ako. Love, kailangan mo nang tumigil. Matulog na tayo. Kahit gustuhin ko man, masakit pa rin talaga. Sabi niya sa akin. Napangiti naman ako. Okay, baby. Let's sleep na. Hinalikan ko siya sa noo at labi bago ako gumulong sa pwesto ko. Pinaunan ko din siya sa braso ko sabay yakap sa kanya at ganoon din ang ginawa niya. I love you, baby. Good night. Bulong ko sa kanya. I love you too, my Mickey. Sagot niya sa akin habang sinisiksik ang sarili sa akin. Baby, please. Let's sleep. Baka saan pa tayo makarating dyan sa Mickey mo? Sabi ko sa kanya, pero tanging tawa lang isinagot niya sa akin. Sumabsubulit ito sa dibdib ko at inamoy-amoy pa niya ako. Ang bango mo, love. Mahinang anas niya sa akin. Maya-maya pa'y narinig ko na ang mumunting hilik niya. Napangiti ako at sinimulan ko ring ipikit ang mga mata ko para matulog na. Pagkatapos namin kumain ay bumaba na ang asawa ko at ako naman ay pumunta sa banyo para magsipilyo. Ang sakit ng nasa pagitan ng mga hita ko dahil nasobrahan talaga ako. Gusto kong matawa sa lakad ko dahil para akong ewan dahil paika-ika ako. Sa lahat na naging lovemaking namin na ito ang matindi dahil nag-overtime talaga siya. Mas masakit pang katawan ko ngayon kaysa noong may training ako sa taekwondo. Nagising ako ng 8 a.m. sa umaga at pang third day na namin sa bahay niya. Lumabas ako ng kwarto namin at namangha ako sa design ng bahay. Napaka-warm ng interior niya. Ang ganda ng hagdanan. Iba talaga kapag mayaman dahil agad-agad nakakabili ng bahay. Bumaba na ako at hinanap ko ang kusina. Napakaganda ng living room niya. May portrait namin ito, yung picture namin 2 years ago na. Kaming 4 pa ang nandoon. Naalala ko tuloy ang mga anak ko.
Sobrang namimiss ko na sila. Nang pumasok ako sa kusina, namangha din ako. Lahat ata ng parte ng bahay na ito ay maganda. Kompleto din ang mga kagamitan dito. Tumingin ako nung pwede kong lutuin sa breakfast namin dahil alam ko na bababae yun kapag naramdaman niya na wala ako sa tabi niya. Nagluto lang ako ng fried rice, corned beef, egg at bacon. Hindi ko kasi alam kung alin ang gusto niya. Inilagay ko na sa mesa ang pagkain at naglinis din ako ng mga ginamit ko nang may yumapo sa akin. Good morning, baby. I miss you. Bulong niya sa tenga ko sabay patong ng baba niya sa balikat ko. Good morning, love. Magkasama lang tayo kanina. Grabe ka naman sa namiss mo ko. Sabi ko sa kanya habang tinatapos kong ginagawa ko. Lagi kitang namimiss, baby. Sagot niya. Tara na, love. Kumain na tayo at ginawan kita ng kape. Niyaya ko na siya papunta sa hapag. Thank you, baby. Sabay halik niya sa pisngi ko.